sakto rin sa pangangailangan ng grupo. Walang pinagkaiba yan pag nagpapalaki kayo ng kids or bata. Siyempre, merong mga panahon na purong milk muna ang ipapainom mo. Meron namang panahon, winning stage na, ibig sabihin, kailangan kumakain na ng solid. Merong iba-ibang stage na kung kailan mo lang pwedeng pakainin, depende kung ano yung maturity ng bata. Sa networking, pareho lang. In fact, over the years, isa sa pinaka-danger sa business, yung tinatawag na information overload. Yung masyado ka ng maraming natutunan over the past few months, sa dami nito, yung iba, hindi mo na ma-apply. Parang lagi ko yung example yan na binigyan ka na napakaraming armas. Meron kang kakaka-training mo, nagkaroon ka ng granada, grenade launcher, nagkaroon ka ng bazooka, MP5, Armalite. Nung dumating yung kalaban, hindi mo malaman nung nahuhugutin mo sa dami ng armas mo. So, ganun din. Kaya, gusto kong i-stream kung ano yung dapat lang na kailangan ninyo for the next few months. Pero bago ako magsimula dyan, para alam ko yung piece na prepare ko, unang-una, sino dito yung 6 months and below? May 6 months and below pa ba dito? Meron pa. Okay. Tapos, syempre, yung hindi nagtaas ng kamay, 6 months and above na kayo. Sino po dito yung 1 year and above? Yan. So, at least, alam ko. 3 months below. Meron pa ba? Para lang malam. Meron din. 3 months lang pala. Marami-rami din. 3 months below. Last question. 1 month below. Meron din. Okay. 1 day on. Baka meron pa. Okay. So, ayan, marami tayong mga pag-uusapan ngayon. Unfortunately, we have a very limited time for the venue. Mag-start ako siguro sa pinaka-basic because marami mga tao dito, 6 months below, almost half of the room. 6 months below yung na-involve. Kasama pa din doon yung mga 3 months below and 1 month below. So, may mga makikita kayo sa aking slides, pero I will never allow you to copy everything kasi baka hindi nyo ma-absorb lahat. Alam nyo, nung nag-aaral ako, may mga pagkakataon ng hilig ko kumopya. Kasi yung kunwari, math, hilig kumopya. Kung ano yung sulat ng teacher, kinokopya ko lahat. Pagdating ko sa bahay, hindi ko malaman paano nga pala ito. Yung hindi mo maintindihan kung paano nag-come up sa solution na gano'n o sa answer na gano'n. Kasi wala kang ginawa, kundi kumopya. So, it is more important that you actually listen than to copy. Pwede yung kopyahin yung mga bullet points. So, I have few house rules, ladies and gentlemen. I hope you were able to register. Kasi ang hindi alam ng bawat grupo na hinahawakan namin, minomonitor namin ang growth ninyo. Kaya hihingi ko yung registration mamaya kay Mark, para makita kung after the training, nagpo-progress o kaya nag-i-improve yung production ninyo. Kasi bottom line naman dito, kaya tayo nag-training para kumita at makuha yung mga pangarap. Tama ba? Yes. In other words, para maging productive. Yes. Unfortunately, pag umattend ka ng training tapos walang improvement, dalawa lang yan. Either hindi mo in-apply o kaya yung piyesa namin hindi effective. Okay? Kaya kinukuha namin yung registration. Cellphones, of course, basic to, must be turned off or put it in silent mode. Tapos no one is allowed to leave the room while the training is ongoing. I will give you some time to go to the bathroom. Meron tayong mga breaks. Don't make unnecessary noise or comments, especially later on, meron tayong recitation. So pagka may mga sumasagot o kaya may mga nagsasalita, don't make unnecessary comments or, any noise na habang may nagsasalita. Okay? Participate in all exercises. Meron tayong mga few exercises mamaya. And of course, meron tayong confidentiality of the training because I don't know kung mararan ko pa to in the next coming months or years sa grupo ninyo. Mas maganda na ang purpose ng training na to is for application. And of course, have to smile and enjoy. Sino po dito yung nag-work? Pwede makita yung mga kamay, yung mga employees natin. Thank you for coming. Palakpakan mo natin. So, I will be starting with my training from the very basic of networking to the most advanced. Hindi naman most advanced, pero basic to the advanced. Kasi lalo na dito yung mga nagsisimula, lalo na yung mga wala pa masyadong bigger picture about the business. Or more or less, yung mga members na natin na matagal na, pero hindi nyo pa alam kung ano yung networking. In fact, just to begin with my training, alam nyo, ang landscape ng networking ngayon is far, far different than when we started, particularly ako, 18 years ago. Nung panahon na nag-start ako sa networking, alam nyo, karamihan ng mga nag-join, mga blue-collar job workers. When you say blue-collar, yan yung mga, alam nyo na,
hindi masyadong professional na trabaho. Maraming nag-join ng mga panahon na yun, mga factory worker, maraming nag-join mga security guard, maraming nag-join housewife, maraming nag-join from Avon, Tupperware, mga direct sellers sa networking. Dahil nung panahon na yun, yung networking hindi mo pa makikita na professional siya, na industriya. Ang dating ng mga panahon na yun, extra income lang siya. It's not something na pwedeng mag-support ng buong family. Nung panahon na yun, para lang siyang pagdagdag income, supplemental lang. And worst, ang understanding, kaya maraming nagdi-direct selling at saka mag-networking at the time, noong 1996, yung period ko, is, ito yung mga taong desperado kumita ng pera kasi wala silang ibang option because nga, blue-collar job sila ang meron sila. Hindi, wala silang professional or career advancement dun sa kinuha nilang career o kaya, diba, wala silang enough education, yung iba, college undergraduate. So, yung present job nila, being a factory worker, wala doon career advancement. Kaya pagka nag-direct selling and networking, ang dating, para sa to sa mga taong walang future in terms of their career. In other words, ang mga members at the time, may nagtatrabaho man, pero ito yung mga dead-end ang job. It's what we call dead-end job. So, at that time, karamihan ng mga sumasama, katulad ng sinabi ko, these are people na gustong kumita desperately. So, pag may mga nililikod kang professional, hindi mo makukuha talaga ng mga panahon na yun. Kaya lang, itong mga non-professionals, blue-collar job workers, unti-unti nag-succeed sa networking. Dahil nag-succeed sila, unti-unti nang na-attract yung mga professionals. So, ano nangyari? May mga nag-join ng mga engineers, may mga nag-join ng nurses, lawyers, doctors. So, para lang makita nyo yung evolution. So, from non-professionals, blue-collar job workers, ang nakuha na, mga white-collar na, mga professional na. So, ito na unti-unti kung bakit may maririnig kayong mga networkers, bank managers, etc. Nag-join sa networking. Yun yung period ngayon. After that period ng professional na, ang sumunod na nag-join, alam niyo kung sino mga batch, in terms of demographics, ibig sabihin ko, anong klaseng tao na nag-join. After the professional, sa mga nag-join, mga negosyante naman. Kaya makikita ninyo, may mga traditional businessmen na nag-join sa networking. Kasi nakita nila na nag-succeed yung mga professionals. O, kita nyo non-pro, professionals, negosyante. Alam nyo kung ano sumunod? Estudyante. Mga estudyante naman. Alam nyo nung panahon ko, pag gusto mo magkaroon ng extra income, pag gusto mo maging working student, ano lang ang pwede mong avenue? Fast food na. Ngayon, iba na. Ang mga estudyante may option para mag-networking. After estudyante, napansin nyo, ano naman yung mga nag-join? Mga celebrity. Mga athlete naman. Nakuha niyo siya? Kaya makikita nyo, meron mga artista na, meron na mga artists na nag-join, especially sa AIM Global. So, kung makikita nyo, yung buong coverage na sinasabi ko, ang wide na ng market natin, ang laki-laki na ng market natin. Now, here you are, sa AIM Global, networker ka, gusto mo itong gawin career, and i-explain ko sa inyo ngayong araw na to, bakit kailangan mong gawin career to? Because wala kang choice. Sometimes, a lot of people, they do not do their best, o yung potential nila hindi lumalabas, kahit na baliwin mo ng baliwin, kahit na ang dami ng alam, hindi lumalabas yung potential kasi hindi niya alam ano yung networking. Ano ba itong industriyang to? Ano ba naghihintay? In other words, what's in store for me in that business? Ano ba naghihintay sa akin dyan? Yung iba mga professionals dito, hindi kayo makapag-decide na ihataw mabuti kasi ano ba talaga yung network marketing? Yun yung i-explain ko sa basics natin today. So kung makikita nyo mabuti, lahat na nakukuha na sa grupo, nakukuha na sa network natin, kaya lang ikaw, as a networker, an active distributor, pag tinanong ka, ano ba talaga networking? Ano yung sasagot mo? Recruit. Pag tinanong, ano ba networking? Leverage. Paano mo makukuha yung mga professionals? Paano mo makukonvince 100% yung mga downlines mong professional that this business is for the long term? Kasi gusto ng mga professional, alam mo, isa lang naman eh. Ang gusto ng mga yan, like me before, long term ang papasukin nila. Hindi temporary, hindi yung mawawala din kasi they put their life or they put their names, yung credibility na nasa line eh. Kaya gusto nila, yung papasukin nila, sigurado. Tama ba ako? So, ikaw as a leader, kailangan ng projection mo sa buong grupo mo.
Kailangan may pakita mo na ang networking is far better than what they are doing. Kasi ganito dapat ang confidence level mo dito eh. Ikaw na networker, ang mindset mo dapat dito, itong ginagawa mo is mas maganda sa ginagawa ng mga prospect mo. Kasi the moment na nandun yung confidence level mo, lahat i-recruitin mo. Pero the moment na ang confidence mo about this business is that yung ginagawa ng prospect ko mas maganda kaysa sa ginagawa ko, hindi mo na re-recruitin yun. That's why a lot of people, hindi nila ma-recruit ang boss nila. Takot. Kasi ang dating sa kanila, boss yan eh. Hindi ko ma-recruit. Pero ang iisipin mo ganito, kahit boss ko pa siya, ako networker, negosyante, pwede ko pa rin siyang recruitin kasi empleyado pa rin siya kahit boss siya. Ang ibig ko sabihin, dapat dumating sa level na yung belief mo, mas mataas at maganda, mas maganda itong ginagawa mo kaysa sa ginagawa ng prospect. Kasi the moment na naging inferior ang feeling mo as a networker, there is where the problem begins. Pag meron kang inferior as a networker, pag nachichipan ka sa ginagawa mo, pagka hindi mo may represent ng maayos yung business, yan ang nag-hold sa'yo kung bakit hindi mo ma-recruit yung mga gusto mong recruit. Pupusta ako sa inyo, bago at matagal. Hanggang ngayon, marami pa kayong prospect na hindi nyo pa ina-approach. What's holding you? You know why? Kasi hanggang ngayon may fear ka. You know, over the years, a lot of people would ask me, Sir, ano ba pinaka-effective way para mag-invite? Guess what? In my experience, walang pinaka-effective na invitation. Why? Wala naman sa invitation ng problema eh. Ang problema ng maraming tao, alam nyo kung ano? Takot. Sir, wala akong ma-recruit. Ang totoo, alam nyo kung ano? Takot. Takot mag-approach, takot kumausap ng maraming tao. Bakit takot? Kasi mababa yung belief about this business. Well, today, ipapakilala ko sa inyo kung ano ang network marketing. At bakit kailangan mong gawing galingan sa negosyong to? Kasi today, after this, I promise you, marirealize mo na wala ka palang choice kundi alliance with Motion Global. Okay? Gusto niyo ba magsimula? Yes! So, ayan. Let's start, ladies and gentlemen. Introduction to network marketing. Ang sabi ni Victor Hugo, nothing is as great as an idea whose time has come. Wala daw dadaig sa isang idea o concept na ang panahon ay dumating na. Ladies and gentlemen, I dare to tell you, dumating na ang panahon ng network marketing. Yeah. Hindi na pwedeng, hindi na pwedeng people cannot pretend that this is not a huge industry. So let me explain to you, very basic, but let me tell you the details about this business, such that ikaw, galingan mo man, ibuhos mo man lahat, hindi ka manghihinayang kasi yung pinasok mo, kilala mo na. And to those people na nagdadalawang isip pa kayo about this industry, let me show you what is network marketing, ladies and gentlemen. Ano ba yan? By definition, ladies and gentlemen, by definition, network marketing is a system of moving products from the factory or manufacturer down to the end consumer through a network of users, retailers, and network traders. Pakita ko lang sandali yung concept nito. Kasi, nakikita ba sa likod? Pag nagsulat ako dito. Now, a traditional business kasi ganito. Pag nag-traditional business, normally, factory and manufacturer, bago dumating sa end consumer yan, ang daming mga distribution channels ang dinadaanan. Dadaan muna yan saan? After the factory, manufacturers, ang dadaan? Wholesalers. Kasi ang gagawin ng factory, maghahanap ng maraming wholesalers yan. Yung wholesalers, maghahanap to ng maraming ahente. O ang tawag natin, area agents. Yung ahente, maghahanap pa yan ng middlemen para makarating yung produkto niya kung saan-saan sulok ng baryo. Yung middlemen, ibabagsak sa retail store, dito tayo bumibili sa retail store as consumers. Ito yung traditional distribution kung tawagin. Ang networking, distribution din siya, kaya ko in-explain sa inyo to para lang makikita nyo yung difference. Now, such that when a product is produced at 100 pesos, magkano na yan pagdating sa atin? More than 500 na yan. Because every channel has to make money. Tama, mali. Pagdating pa dito sa retailer, alam nyo, 30% napupunta sa advertising. So, yan yung traditional. Ang networking, instead na idadaan dito yung produkto sa isang entity na lang dinadaan, ang tawag, distributor. Clear? And dapat nakikitain ng mga to sa isang entity na lang napupunta. Tayo, mga distributor. Kaya, pag binagsak sa consumer,
sa atin na lang napupunta yung dapat nadadaan sa wholesaler, air agent, middleman, retailer, pati sa media o advertising. That explains bakit walang advertising ang networking. Kasi ang best advertisement is the word of mouth. Now, ito yun. Ikaw as a distributor, may dalawa kang option para mabenta mo yung produkto sa customer. Pwede ka mag-direct selling or pwede ka mag-build ng network. Ganyan kasimple. Now, ganito yan. Mamaya niya may mga prospects kayo pagdating ng araw na ang understanding sa networking is overpriced masyado ang product para kumita tayo. May na-encounter na ba kayo gano'n? Sa networking naman, overpriced ang product kasi masyadong bloated para yung commission mapunta sa inyong distributor. Mali, kasi kahit naman idaan, let's say ng Nature's Way, yung C24/7 sa Mercury Drug, baka nga mas mahal pa pag binili ng customer. Nakuha niyo siya? Halimbawa, Nature's Way, binagsak sa mga wholesaler. Tapos ikaw, bumibili ka sa Mercury Drug, sa Watson, ng C24/7. Magkano C24/7 natin? 1,200. 900 pag member ka. Now, ladies and gentlemen, kahit hindi daan sa networking to, dahil papatong itong mga to, pupusta ako sa inyo, pag binili natin sa Mercury Drug, yung C24/7, mas mataas pa yan sa 1,200 pesos. What I'm saying is this, hindi siya overpriced. Kasi kahit idaan sa traditional business, kahit idaan sa traditional distribution, yung kikitain ng mga to, dinivert lang sa isang entity. Ang tawag sa atin, distributor. Clear? Yes. Now, this also explain ng networking, hindi pyramiding. This also explain bakit sa lahat ng networking kailangan product-driven. Kasi, kung titignan nyo mabuti, nagiging instrument lang ang pagre-recruit sa mas mataas na movement ng product. Hindi siya nagiging kitaan. Ulitin ko, magkakaiba yun eh. Tandaan nyo, halimbawa, hindi ko pa dinodrawing tong site na to. Ano gumalaw dito? Product. Ano gumalaw dito? Product. So, naging transaction, may commodity gumalaw, kaya nagkaroon ng business transaction. Tama, mali? Tama. Same way, dinivert lang ng networking sa ganitong konsepto. Ibig sabihin, tinanggal lang itong mga channels na to, dinala dito, ano pa rin ang gagalaw ano pa rin ang gumagalaw? Product pa rin. Ang nagbago lang yung distribution channel. Nakuha nyo? Such that dapat lahat ng networking na papasukin mo, kailangan product movement. Because kaya nga na-invent ko ang networking in the first place is because of the movement of commodities. Now, nagiging instrument lang ang pagre-recruit to multiply the sales. Nagiging instrument lang ang pagre-recruit for a wider and bigger product movement. Pero hindi siya ang nagiging source mismo ng kitaan. Doon nagkakaroon ng thin line between pyramiding and legitimate network marketing. Naintindihan na ba nila? Yes. Kaya ito, dito nyo ngayon may explain kung bakit importante na maganda ang produkto sa networking. Kasi by word of mouth, itong mga taong to, sila mismo ang nagiging user. Napapansin nyo ba? Sa networking, yung distributor, siya rin yung user. Siya rin yung retailer. Siya rin yung network builder. Diyan yung may intindihan sa definition na hindi lahat na marirecruit nyo, magre-recruit din. Kaya huwag yung maiinis pag may na-recruit kayo na, yung recruit ko naman, hilig lang magbenta. May mga ganun talaga na marirecruit kayo, magbebenta lang. May marirecruit kayo, mag-global package, magpe-pay-in, bibili lang ng global package. Walang gagawin. And then, ilang araw mo, nira-rationalize sa isip mo, ba't kaya hindi siya gumagalaw? Ba't kaya bumili lang siya? Ano kaya ang problema? You know, you want, yung naghahanap ka ng rationalization sa mind mo, when in fact, you just need to categorize those people na nag-join sa'yo. Kasi may sasama lang talaga na excite, bumili ng global pack, masaya na sa produkto. May mag-join, bibili ng global package, magbebenta, balik na yung pera niya, that's it. Pero may mga mag-join, mag-network, magbibuild ng network. Nakuha ba nila? Yes. At hindi nyo kailangan maraming mag-network sa inyo. Ang kailangan nyo lang, just few people na multiply yung sarili nyo. Are you learning? Yes. So yan yun. Yan yung definition natin ng network marketing. Okay? Marami pang iba, pero that's the best definition that I'm telling or saying sa mga grupo. Network marketing is somewhat like franchising. In fact, it is sometimes described as people's franchise.
Both give the right to do business with the use of the company's name and the use of an established or duplicable system, except MLM does not require distributors to pay for expensive and upfront franchise fees. In other words, ang networking para siyang franchising. Ang pagkakaiba lang, hindi mahal ang upfront investment. Pero gano'n na gano'n eh. Kaya, merong interdependent relationship ang distributor at company. Pag sinabing interdependent relationship, one cannot exist without the other. Wala tayong employee-employers relationship, but we are tinatawag natin, we have the interdependent relationship. Kaya nga, pag ikaw, distributor ka ng AIM Global, subject ka sa policy na kailangan mo sundin. Why? Kasi ginagamit mo yung pangalan ng AIM Global. Ginagamit mo rin yung produkto ng AIM Global sa pagbibenta. Kasi, I handle the policy. Minsan sasabihin ng tao, sir, akala ko ba wala tayong employees-employers relationship? Exactly. Wala naman talaga. Kaya lang, you're subject to our policy kasi, number one, nung nag-pay-in ka, naging independent distributor ka ng AIM Global na ginagamit mo sa pag-recruit, pagbibenta ay AIM Global. Next. Ito yung kinukwento ko kanina. Ayan, no? Yung consumer, pag bumili, okay? Lahat kumikita. Factory, wholesaler, middleman, retailer. Pag bumili yung consumer. Yan yung traditional sales, traditional way of distribution. Pero pag nag-networking ka, nawawala na lahat sa isang entity na lang napupunta. Ang tawag, distributor. Sa atin na lang napupunta yung mga kitaan. So, hindi overpriced ang mga produkto natin. It's very simple and it's very profitable. Retail business ng networking, AIM Global, magbenta-benta ka. More customers you get, more money you make. Pero ang pinaka-mas effective, yung pangalawa, yung magbibuild ka ng network mo. Normally, sa lahat ng networking, nasa 15 to 30% ang average na kitaan. Pero sa AIM Global, ilang percent tayo sa retail? 25 to 50%. Ngayon, ang networking, ito naman, mag-build ka ng network mo, magparami ka, pag-uusapan natin yan, paano ba magparami? Kasi pag nag-OPP, parang ang daling ipaliwanag ng pagpaparami. Pero pag ginagawa mo na, napakahirap pala magparami. Teka muna, bakit ng OPP ang dali-dali lang? Nung ginagawa, kahirap, 3 buwan na ako, wala pa din. Ayan, pag may bumili sa dulo, di ba? Yung kaibigan mo bumili, may kita to, okay? May kita ka, hanggang sa'yo. Are you getting me? Ito na yung overriding commission. Overriding commission, normally, nagsisimula yan, depende sa porsyento. Between 5% to 20% sa karamihang network marketing. Okay? Now, ganito ka-credible. Tinuturo sa University of Illinois in Chicago. Tinuturo rin sa University of Houston, sa Texas. Pag ikaw, postgraduate studies sa AIM, Asian Institute of Management, 2 weeks, marketing crash course. Ang mga nag-enroll dito, mga president, mga CEO, tuwing gabi ang aral nila. Okay? Meron din sa Ateneo de Manila, 3-unit course. Sa De La Salle, elective subject siya pag marketing student ka. Can you imagine? It's part na ng academe. And yet, a lot of people still do not believe about network marketing. Nagkaroon ng convention 3 days. It's trying to professionalize the industry of MLM in the whole Asia. Can you imagine? Nag-elevate na ang networking, and yet marami pa rin tao ang sasabihin sa inyo, ngayon, pagka nakita nyo yung mga ganitong detalye, isa lang ang sasabihin mo sa sarili mo. Sila, hindi kasi sila educated, kaya hindi nila naiintindihan yung ginagawa natin. Ngayon, bakit ka papapekto na ikaw alam mo kung ano yung nangyayari sa industriya mo? Kaya pag alam mo at kilala mo yung ginagawa mo, sorry to tell you wala kang karapatang ma-discourage. Kung may mga taong nagsasabi sa inyo, hindi totoo to, kasi ikaw, mas naka-attend ka at mas alam mo, and yet kung ikaw maapektuhan, ikaw na talaga ang may problema. Tama niyo ibig sabihin? Yes. Sometimes ganito yan eh. Ang tao mahilig mag-self-pity. If they do not get their goals, if they do not become successful, they blame the industry. Ang hirap kasi, ang hirap mag-recruit, ang mahal ng product, yung upline ko kasi hindi supportive. Lahat na ituturo outside of themselves. Ang nalilimutan nila, ang magpapasaksid sa kanila, hindi naman yung binabanggit nila eh. Ang magpapasaksid sa kanila, walang iba kundi yung sarili nila.
Kaya kung alam mo yung mga ganitong detalye, hindi ka dapat nadi-discourage. Marami kasi mga Pilipino, lalo na, ang bilis lang gumanyan. Ako, hindi totoo yan, bla 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 bla. Wala naman silang facts to back up kung ano yung kiniklaim nila. Samantalang ikaw, pwede mo sabihin, hindi, totoo to. You have facts to back up your claims. And at the end of the day, madaling ma-discourage ang distributor. O, dito kayo magugulat sa mga details na to. These are the numbers of direct sales. Professionals. When I say professionals, ginawa ng profession. Hindi part-time. Ginawa talagang source of income. Ginawa talagang career. This data came from the World Federation of Direct Selling Association. Now, bakit direct selling? Kasi, ang networking, anak po yan ng direct selling. Hindi naman magkaibang branch yan eh. Pareho lang siya. Evolution ng direct selling ang network marketing. Parang kotse. Di ba yung mga kotse nag-evolve? Ganun din yung networking. Dati, usong-uso karburador. Ngayon, fuel, injection. Pero, it's the same engine. So, tingnan nyo, from 1997, nagsimula sa 30.9 million. By 2008, there were about 65 million professional direct sellers and networkers all over the world. Pero itong data na to was last 2008. Ilang years ago yan? 6 years ago. Tama ba ako? 6 years ago. O, tignan nyo yung evolution. Worldwide sales, billions of US dollars. Okay? Makikita nyo from 1997, 80 billion. Pero nung 2008, it went up to 114 billion ang benta ng buong networking and direct selling sa buong. Now, nung umaten dito nung ANSE, ano yung sinabi ni Todd Falcone? At present, ladies and gentlemen, ang networking and direct sales industry, alam nyo magkano umiikot na pera sa atin? $168 billion per year. We are even bigger than the US movie industry. Ang laki. Now, tignan nyo. Retail sales, last 2008, iba-iba. Pinakamalaki, US. Okay? In country. Makikita nyo, US, 29 billion. Japan, 22 billion. Brazil, 10.1 billion. Pinapakita ko lang yung history para makita nyo ano yung difference ng present sa history. Para makita nyo, ang networking and direct selling sa buong mundo, hindi lumiliit, lumalaki. Kaya pag sumabay ka, wala kang choice. Punta ka talaga doon sa palaki ng industriya natin. Pagpunta mo talaga, ibig sabihin, papunta ka talaga sa paglaki. Pag ikaw sasabay ka sa industriya na pataas, ano mangyayari sa'yo? Paangat ka rin. It's gonna be a physics problem pag paangat, tas ikaw pababa. Tama ba? It's gonna be a scientific problem. Last 2008 yan, details na yan. Kaya ako kinukuha yan para makita nyo paano siya nag-grow. Tingnan nyo ngayon, okay? In all, this was, ano pa to? In all, the global direct selling industry is sized at over 132 billion. Nung time na ni-research ko to, luma na to eh. Pero tignan nyo yung mga present ngayon. Worldwide, it's over 153 billion last 2011. Compared to 2008 na pinakita ko, lumaki o lumiit? Lumaki. Lumaki o lumiit? Lumaki. You see. This was 2011, 153 billion. Nung umattend kami ng convention, for 2013, it's about 168 billion already. Now, let me tell you, ladies and gentlemen, kung kayo, iisipin mo nasa maling industriya ka with all these details, something is wrong with you. 22 markets, 22 countries generated over $1 billion. And dito kayo magugulat. Last 2008, balikan ko last 2008, there were only 65 million professionals worldwide. By 2011, ladies and gentlemen, from 65 million, it went up to 92 million people already. 92 million are involved in direct sales and network marketing worldwide. Gano'ng kalaki yung 92 million? Kasing laki ng populasyon ng Pilipinas.
More or less, kasi the Philippines right now is 100 million. 92 million. It went up to 19% by 2010. Ano ibig sabihin nito? Ano impact nito? Ibig sabihin, worldwide, more and more people are joining network marketing. In the States, most self-made millionaires in America right now came from home-based business. And isa sa mga home-based business is what we call direct selling and network marketing. Alam ba ito ng kausap natin? Madali silang humindi sa pinipresent ko. Kaya lang ganito yan. Alam nga naman sa 30 minutes presentation mo, ipapaliwanag mo pa ito. Alam mo, 2011, yan. Alam mo, gusto ng networking sa University of Chicago, ituturo. 30 minutes lang, hindi mo naman ituturo lahat. What I'm saying is this, ang dami ng details about networking, hindi mo may papaliwanag ng buti. What I'm saying is this, pag nakatapat ka ng tamang tao, kahit 30 minutes sa paliwanagan na, mag-join sa'yo. Kahit ipaliwanag mo to, 3 oras, at yung tao ayaw talaga, wala ka pa rin magagawa. Bottom line is this, ikaw na nakakalam, do not be swayed. Hindi ka dapat naapektuhan ng mga discouragement, rejection na re-experience mo kung kani-kaninong tao. Kasi ito, you are backed up. You are backed up. Ibig sabihin, meron kang nakasandal ka, but hindi. Ang backup mo, details at facts ang backup. May minsan hindi ko maintindihan yung mga taong madaling bumagsak ang tuka. Hindi ko maintindihan minsan yung iba na hindi ginagalingan. Kasi manghihinayang, ayaw gawin yung best, ayaw pang mag-resign ng iba, natatakot. Kasi baka daw, kaibigan yung industriyang ginagalawan mo, 168 billion. At hindi ka magkakamali kasi ang kakampi mo, 92 million distributors worldwide. Baka sabihin mo kasi mag-resign ako, baka mali ka. Hindi po, huwag na magaling. Hindi naman ikaw nag-resign na sa buong mundo. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Oo. Ay, pag nakikita mo yung ganitong detalye, pag bago ka, lumalalim mo yung bilip mo? Yes. Pag luma ka, lalo ka ba tumitibay? Yes. Hindi mo alam na yung ginagalawa mo, ay, ganyan pala, ganyan na pala siya. 3 years ka no, ay, ganyan pala, ganyan. Hindi na pala kami, ay, ganyan. That's why yung mga trainings na ganito are very important. Kasi nagpapalalim ng belief mo. Ito pa, tignan nyo mabuti. Sa region ng Asia Pacific, sa buong mundo, number 4 ang mga Asians, pinakamagaling magbenta, mag-network. Alam nyo kung sino number 1? Latin America. Mexico, mga Ecuador, mga Brazil, magagaling pala magbenta yung mga yun. Okay? Asia Pacific, we comprise about 42% of global sales. North America, 24%. Sa North America, supposedly, mahirap mag-recruit. Kasi, ano yan first world country. Pero magugulat kayo, napakarami ding Amerikano, mga Canadians, ang nag-networking and direct selling. Okay, hindi lang ito applicable. That's one good thing about our business. When the economy is good, the business is good. When the economy is bad, the business is still good. Kasi pag bad ang economy, people want extra income. O, di dami marirecruit. Tama mali? Tama. Alam nyo, may details. Hindi ko lang may pakita dito. Nung nagkaroon ng recession sa America, when people lose their jobs, 5, 6 years ago in the States because of the recession, most people, ang alternative, alam nyo kung ano? Networking. If may clip, may video clip pa nga si Bill Clinton endorsing networking and direct selling sa States. Na alternative income, alternative job or work for a lot of Americans. Oh. Ayun yung percent of total global sales. Sipin nyo. Cosmetics, kaya dito, gusto ko ipaliwanag sa inyo to kasi pag nagla-launch tayo ng product, si Doc Ed, ano yan, pinag-iisipang mabuti, hindi lang tayo makaisip na magla-launch, it's not something like that. Ito ang details yan, 36% alam nyo, cosmetics and personal care. Pinakamalakas magbenta, mga Latin Americans, 70% sila. Magbenta ng cosmetics. Kasi nakikita nyo, di ba, sa Brazil, ang gaganda ng mga Brazilians, Argentinians, mahilig sa mga skincare. Okay? Ang wellness, ang pinakamalaki, alam niyo ilang percent? 22%. And ang pinakamagaling naman magbenta ng wellness, alam niyo kung sino? Mga Asians. So iba-iba, makikita mo yung pagka
Pagka pala sa Latin America, ang mabilis mabenta doon, cosmetics. Dito pala sa Asia, mabilis mabenta ang wellness. 17% household goods, iba-iba. 8% clothing and accessory. Kasi meron din mga networking na household goods at saka meron din clothing and accessories na network marketing. Tayo, saan tayo nagko-concentrate? Dun sa two biggest part of the pie or two biggest pie. Ito, 22% saka 36%. Meron tayong personal care at saka meron tayong wellness, nutrition. So, hindi basta-basta nag-iisip si Doc mag-lunch lang, mag-lunch. No. Meron siyang ano yan, meron siyang mga back-up by facts ang tawag. Oh. Ito yan, dito kami na-excite, ladies and gentlemen. Between the period of 2012 to 2017, ang projected ng mga economists sa buong mundo, ang retail value ng group global health and wellness na industriya by 2017, aabot na siya ng 1 trillion industry. Can you imagine? Over the years, from 2007, nakita nyo, 2012, ang nakita pinaka-significant na sumipa. Pero tignan nyo man yung general trend, paakyat o pababa? Paakyat. Makikita mo dito sa from 2007 dito, slightly paakyat pa rin. By 2012, sumipa ng gusto. And ang projected dyan by 2017, 1 trillion na yan. Ito magko-comprise, okay, ng mga produkto. Now tell me, yung pag-join nyo sa AIM, tama o tamang-tama? Tama. Ngayon, gawin mo man yung best mo, masasayang hindi. Kaya yung mga taong kausap nyo, pag discourage kayo, hindi alam to. And ikaw na bago sa industriya, bago ka sa company, you can actually set your career here. Pwede mo palang galingan, pwede mo palang gawing profession, pwede mo gawing career. Kasi yung industriya, napakalaking industry pala. Hindi ka manghihinayang. Ang laki ng economy. Kayang bumuhay ng buong ekonomiya ng industriya natin. That's why, pag ganito yung mga alam nyo, magugulat kami mga ibang networker, bakit hataw na hataw? Grabe makapuyat, grabe kumausap ng tao. Kasi nga, alam nila itong mga bagay na. Mga conception, yung magsasabi sa inyo ng pyramid scam, mababaw na yan. Pag may magsasabi sa inyo, pyramid yan, sabi mo sa kanya, obsolete ka na. 1999 pa issue yan, hanggang ngayon issue mo pa rin yan. Di ba? I mean, sa pinag-usapan natin, sige nga, para may magsabi sa inyo ng pyramid, di ba? Maano ka na lang maririndi ka na lang na Lur! 1 trillion na kami by 2017, hanggang ngayon pyramid pa rin na nasa utak mo. Nakuha nyo yung mga nagsasabing pyramiding, alam nyo na sobra silang left behind and obsolete. Napaka-advanced na ng networking, sila nandun pa rin sa, parang ganito yan modern na ang panahon. And yet, people, when they say that we are pyramid or we are scams, para silang caveman pa rin. Neanderthals. Nakuha nyo? Ang pyramiding, they pay commissions on people recruited. Yan yung mga makikita nyo, kaya maraming mga nasisira Kasi, some people, ang tinitignan lang nila, yung laki ng komisyon. Hindi nila nakikita yung tunay na skin kung paano. Ano yung scientific explanation behind it. Okay? Ang networking, mabilis kang yumaman. Tanong, mabilis ka bang yumaman dito? Hindi to get rich quick scheme. Paghihirapan mo to. Magbibuild kayo. Ang hirap mag-build Bakit? Bakit mahirap mag-build? You know why? Because most people are not educated about our industry. Bakit mahirap? I-educate mo pa Hindi natatapos doon. Na-convince mo, maganda. Nag-join. Natatapos ba doon? Hindi. Tuturuan mo pa. Natatapos ba sa tuturuan? Hindi. Pag naturuan mo, hindi mo alam kung gagawin niya o hindi, yung tinuro mo. Natatapos ba doon? Hindi. Imo-motivate mo. Nakuha niyo siya, kaya mahirap. Because dito ang ibibuild mo tao.
Yung iba, ang sasabihin ng networking, no selling involved. Mali. Kasi, uulitin ko, kailangan may gumalaw na produkto. If nothing, no product, pagka walang produktong gumalaw. If nothing is sold, nobody gets paid. Kaya, selling is really involved. Kaya, misconception to. Business that benefits those who join first. Obsolete na rin to. Kasi kung pakikinggan nyo mabuti, well, may katotohanan yung mga nag-join na una, kumita ng malaki. Kumpara sa'yo, bago ka pa lang paano ka papantay sa kanila? Ang kakampi nila, ang puhunan nila, yung oras. Oras ang naging puhunan nila, kaya it falsely appears na mas malaki ang kikitain nila kaysa sa'yo. Pero sa totoo lang, given the time na ikaw, kasama mo silang nag-join, baka yung kinikita nila, kinikita mo na rin ngayon kung sabay kayong nag-join. Tama ba ako? Yes. You may say that, si Joseph Lim, di ko na makakapuntan. Siyempre, nauna siya Ang puhunan niya, panahon. Pero kung sabay siguro kayo nag-join, sabay kayo masipag, pareho kayo masipag, basigasin, baka yung kinikita niya, kinikita mo rin. Kaya, technically, hindi mo unahan. Nagkataon lang, na yung mga una natin, yung mga pioneer natin, naging kakampi nila ang panahon sa pag-build nila ng network. Are you getting me? Yes. Ang alam na maraming tao, magagaling lang ang kumikita dito. Ito, alam niyo, ni-research ko mabuti ang scientifically speaking. Kasi ang karamihang argument na sinasabi sa akin ng araw, hindi ko linya yan mahirap matutunan at saka, kasi yan yung bang tipong, it's not a cup of my tea, at hindi daw nila din. Kaya ako pinag-aralan mabuti ito para ma-explain sa mga distributor ito. Alam niyo yung human brain, tao lang ang may kakayahan para mapag-aralan lahat ng gusto niyong matutunan. The human brain, meron siyang capacity na pag ang tao meron siyang gustong pag-aralan, gumagawa yung brain mo ng panibagong neural pathway para dun sa ginagawa. When I say neural pathway, parang wiring, parang bahay. Gumagawa siya ng panibagong wiring para dun sa skills na yun. Halimbawa, pagigitara, hindi ka marunong, pero pagka pinag-aralan mo, yung brain kaya niyang gumawa ng neural pathways ang tawag or wiring para eventually ikaw matuto ka mag-gitara. Ang galing, Ibig sabihin yung brain, grabe ang capacity. Kahit wala siyang alam sa isang bagay, gagawa siya ng paraan, gagawa siya ng panibagong koneksyon para matutunan mo yun. That explains why, after so many years, pagka nag-gitara ka, natuto ka, ako marunong ako mag-gitara. Kaya lang, dahil matagal na ako hindi tumutugtog, pero pag binigyan mo ako ng gitara, kaya ko pa din. Kasi nga, may wiring na sa utak ko sa pag-gitara. That is what you call tacit knowledge. That explains why, pag matagal ka na hindi nagbabike, at pag nagbisikleta ka, kaya mo pa rin. That explains why, matagal ka na hindi nagluluto, pag nagluto ka, kaya mo pa rin. Hindi mo nalimutan. Why? Nag-create ng panibagong neural pathway yung brain mo. Ganun kayang mag-adapt ng utak. Kaya practically, lahat tayo dito, pwedeng maging networkers kahit hindi mo linya. Kahit hindi ka marunong. Kasi, makakapag-develop siya ng neural pathways. Kaya hindi na reason yun yung hindi ka magaling. Hindi na reason yung hindi ako leader. Lahat kayang gawin ng utak. Lahat kayang gawin. Scientifically explained na siya. Kaya lang, gagawin mo, you have to expose yourself. Mag-practice ka na mag-practice para ma-develop yung bagong connection na sinasabi ko. Pag paminsan-minsan mo lang ginagawa, bakit maraming tao nahihirapang mag-recruit? Paminsan-minsan lang mag-recruit Hindi niya na ma-master. Kailangan lagi, hanggang matuto ka, hanggang mahasa ka. Ganun siya. Ayan, ano yung benefits of a networker? The general benefits, ladies and gentlemen, when you believe something, believe it all the way, explicitly, and unquestionably. Sabi ni Walt Disney, pag naniwala ka, isagad mo na. Ano ba yung general benefits ng networker? Financial and personal freedom. Yan yung two. Wala namang iba yung magkakakotse, yung magta-travel, lahat yan ang tawag category, dalawa lang. Financial and personal
freedom. Financial freedom, a stage in your life where you don't have to worry for money anymore. Personal freedom, you have all the time. May time freedom ka. You are not beholden to anyone. You are not beholden to anybody. You can declare every day a holiday. Pag successful ka na. Huwag muna ngayon. Mamaya niyan, wala ka pa nakukuha. Holiday ako ngayon. Holiday. Saka na, pag global ambassador ka na. Meaning, hindi ka nakatali. Not even to your business, hindi ka nakatali. Kasi one day, pag malaki na yung network mo, kahit magbakasyon ka, you can still make money. Kahit na, magsabi ka na alis kayo, family, mag-outing kayo, you don't have to worry about your business. Hindi ka tulad ng ibang negosyo, hindi mo maiwan. Kasi, pagka iniwan mo, responsibility mo is so big, hindi gagalaw yung negosyo pagka iniwan mo siya. Pero because of the power of leverage, meron kang time freedom. Yun nga lang, bago ka magkaroon ng time freedom dito, dahil ang time freedom is, ano yan eh? Fruit na yan eh. O, para umani ka ng time freedom, ano yung tatanim mo? Time din. Kaya kakain ng oras ang network nyo pag nagsisimula ka. Kakain talaga, pati pa time mo sa family mo, kakainin talaga. Kasi kung ano yung tinanim mo, yung nanganihin mo eh. So kung inuubos man ng network na yung time ninyo, it's okay. Kasi pagdating ng panahon, aanihin mo, puro naman pahinga. Pagod nyo yun. Pahinga naman, pagdating na pa. Guys, what is 5 years? Karir ng pag-usapan natin. What is 5 years sa establish mo yung business mo? Gawin mong stable. Bumataw ka ng gusto for the next 5 years. Kung ano yung enthusiasm mo, energy mo, kung ano yung gigil mo ng first year mo, ituloy mo. 5 years straight. What is 5 years? No, one benefit of networking ito. Oh. Maghirap ka man ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Pero magulat ka. Tuloy. 10 years ka na, 15 years ka na. Yung pinaghirapan mo ng 2 to 3 years mo, 15 years ka nang binabayaran ng AIM Global. Kawan niyo siya? Parang halimbawa kila Joseph, halimbawa 8 years na ngayon ng AIM. Ano ba naman yung 2 to 3 years na pinaghirapan nila? Kung yung 80, di ba? 2 to 3 years pinaghirapan. 4, 5, 6, 7, 8 na ngayon. Ano yung 2 to 3 years na pinaghirapan nila? Kung 1, 2, 3, 4, 5 years naman silang umaani na. At patuloy pang umaani kasi tatagal pa ang aim eh. What I mean is this, ano ba naman yung 2, 3 years, 4 years, 5 years na paghihirapan mo? Kung ang ani mo naman, tuloy-tuloy for the next 20, 30, 40 years. Ako ang ibig ko sabihin niya. Kasi ano yun eh. Importante yung prinsipyo yun kasi kung alam mo kung saan ka papunta, alam mo kung ano yung isasakripisyo mo. Kung ano yung level ng sacrifice na dapat mo. So dito, hataw mo na. 2 to 3 years. Ako nga, 5 years. Straight. Saka ka magpahinga. Saka ka mag-live na huwag ka na mag-recruit. Gawin mo na yung passion after 5 years. Meron ka ng residual income. Hindi ka naman, you will never regret. Hindi ka magsisisi. Kasi it's a $1 billion industry, more than, it's almost $1 trillion industry. And there are 92 million people all over the world who are like you. Parang katulad mo, 92 million kayo. So, tignan mo mabuti. Parami nag-network, nag-direct sales. Palagay mo, marami talagang magbabago ang buhay sa Pilipinas. Yes! Ay, hindi ka dapat mawala dito. Kailangan, ang point here is, kailangan galingan mo. Bakit? Total, nandito ka na yun. Alam nyo, ang tunay na galaw, kung alam nyo itong sinasabi ko, maraming networker, bato-bato sa lang, maraming networker kung bumalaw, sakto lang. Alam nyo, sakto lang. Kung gusto nyo ng best, alam nyo, gusto mo lumaki ng kita, hindi pwedeng sakto lang ang galaw. Hindi pwedeng mediocrity ang iisip mo. Hindi pwedeng tama lang ang hataw. No. Gusto mo ng best sa negosyo to. Total, totoo naman, maganda naman talaga. Napakalaking industriya. Huwag sakto. Sagad mo na lahat ng pilalabas mo. Kung ano yung best mo, sagad mo na. Kasi kung hindi nyo gagalingan dito, ang challenge yun sa inyo, saan nyo pagagalingan? Kung hindi nyo gagalingan sa aim, hindi nyo gagalingan sa networking. Sige nga, saan nyo gagalingan?
Sa totoo lang, saan yung gagawin? Tulog. Sa job mo, believe me, 90% of the time, you never get the benefit from your job. Yes. May nakukuha kang benefit, pero mas madami nakakuha benefit yung company. And you know that it's short term because at the age of 60, you will have to retire whether you like it or not. Yes. Sabi nga nila eh. You know, 40, life begins at 40. Bakit? Kasi yung 20 to 40 mo, pwede ka pa maglaro dyan. Because people, normally, basically, they start their life at the age of 20. Pag nag-graduate mo, dyan ka magsisimulang gumawa ng buhay mo eh. So yung 20 to 40, yan yung first 20 years mo sa buhay mo. Pwede ka pa magkamali, pwede ka magpabanjing-banjing. Pero pagdating mo ng 40, nakaka-halfway ka na. Kasi most retire at the age of 60. Kumbaga, itong first 20 mo, okay lang to eh. Pero itong second 20 years mo, ang tawag dyan sa Tagalog, huling biyahe mo na yun. You never make mistakes anymore. Hindi ka pwede magsayang ng oras. You don't have the same energy. You're subject to the diminishing value. Alam niyo ba yung law of diminishing value? Habang tumataas, bumababa na value mo. You know that? You don't have the same energy anymore. Your brain cells start to die by millions every day. Dito mo na i-create ang retirement mo. Dito mo na i-create yung buhay mo na talagang anong iiwan mong legacy. So, can you imagine? Diba? If you spend the next 40 years for someone else, if you're still beholden for someone else for the next 20 years, ano mangyayari sa'yo? Unlike in A, ikaw ang gagawa ng buhay mo. Kaya, what's holding you? What's holding you back? Ba't hindi mo pa ilabas lahat? Kung ganito naman ang industriya na pwede mong galawan. What is, ulitin ko, what is 5 years sa paghihirapan? You know, umiikot ako buong Pilipinas eh. Yung mga pioneers natin, yung mga distributors natin na nag-join, yung mga medyo nauna, magugulat ka, mga binibuild na nila ngayon. Hindi na sila baliw sa kotse, hindi na sila baliw sa pera. You know, the other week, magkakasama kami sa isang gathering. Kasama ko si Doktora Kabantog, tsaka si Charles. Lumapit si Charles ng Murayan kay Doktora. Doktora kasi, humihingi ng advice. Kasi ito pa lang si Charles, may mga pinagbibiling property. And at his stage right now, ang total acquired na property niya, alam niyo na, in terms of lupa. Kasi ang ginagawa niya, may binili siyang property, lupa. Binili niya yung katabi. Gusto niya bilhin yung katapat. Ang ganyan bumili. Ang ganyan bumili ko mga tao. Property niya pa lang. Sabi niya, Dok, ito gusto ko sana kunin. Ito ganyan. Eh, nakakamagkano ka na ba dito? Dok, nakaka-27 million pa lang ako sa mga. Gusto malaglag ng eardrum ko. Kala mo pag nag-usap ng 27 million, kala mo 10 piso lang. 27 million pa lang ako dyan. Lang. At the age of, ilan taon ba si Charles? Matanda pa ako kay Charles. Can you imagine ang mga acquisition niya by millions already? Si Charles pa lang yun. Hindi ko pa pinag-usapan ang lifestyle ni isa pa si Roy Saldua. Nasa ganung level na sila na pagka nagsabi na, Sir, bala ko nga bumili sa ganito ng ganito. Kala ko bibili lang ng sapatos. Pero mga bibiling properties, 10 to 15 million na property. Now, years ago, naghirap yung mga yan. Pero ngayon, kung mamili naman by million, sulit o sulit na sulit. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Na ito, lalaki pa. Believe me, nagsisimula pa lang ang aim. Nagsisimula pa lang. Hindi pa to pick. Baka hindi ba yung siniisip, baka pick na ng aim. Hindi pa to pick. Wala pa. Hintayin nyo pag natapos ang building natin kung ano mangyayari sa negosyo ninyo. Hintayin nyo yung sorpresa namin sa inyo, lalo na sa mga, hindi ko i-reveal para kasi hindi mo na lumabas. May ginagawa kaming system sa loob ngayon. May ginagawa kami, particularly the training team, may ginagawa kaming system, infrastructure sa loob, na ikaw, pag may downline ka, any parts of the world, any parts, or here in the Philippines,
Meron kaming academy na gagawin na papasukin lang ng downline mo, online. Matutunan na siya kung paano mag-network. Nandun na lahat ng material sa kailangan niya. Nandun na lahat ng mga pati script, downloadable sa site na yun. Alam mo yung script? Paano mag-invite? O, di ba, ikaw, ilang beses ka nang sinasabi ng downline mo na, turuan mo naman ako mag-invite. Di ba, naririndi na yung tenga mo? Mag-download ka na ng script, punta ka sa ganitong site. Gagawa kami ng academy for all the distributors na pag nag-enroll sa academy na yun, huwag kayo mag-alala, nag-enroll in sense na, nag-enroll in terms of email, nag-enroll in terms of, walang bayad, huwag kayo mag-alala. Pag ikaw nag-enroll sa academy na yun, maniwala ka. By leverage, yung downline mo, yung site na yun ang magtuturo na sa downline mo paano gagawin. May online video, matututo siya. May interactive. Meron siyang notifications na matatanggap araw-araw sa Facebook niya para mga tips on how to build their network and everything. So meaning, in the next coming months, magte-train tayo ng mga distributors natin through that academy online. Wala pang gagawa niya. Alliance in motion pa lang. Ano yun? Hindi leverage na leverage ka. Sasabihin mo lang sa downline mo, just visit this site. Lahat ng mga materials na kailangan mo nandyan. Lahat ng videos na kailangan mo nandyan. Hindi niya na kailangan pumunta sa YouTube para maghanap ng maghanap pa. Doon, pag binuksan niya, nandun na lahat. Mga training materials, nandun lahat ng mga most frequently asked questions. FAQs, nandun lahat. Training materials, nandun lahat. Mga script on how to invite, nandun lahat. Script how to answer objection, nandun lahat. Lalaki negosyo nyo, hindi. Lalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagsisimula pa lang ang intro. Nakaka-excite ba? Yes! Di ba kaya nakakapagtaka kung hindi mo pa gagawin yung best mo? Alam mo na yung piniprepare ng company para sa'yo, and yet you don't do your best, nakakapanghinayang. Sayang yung time. Ang maganda, hindi lang personal tsaka financial freedom. Itong negosyong to, meron tinatawag na personal and professional growth. Nade-develop ka personally. Guys, yan yung nalilimutan ng marami sa inyo. Akala nyo, benefit dito, pera lang. Hindi. Yung ikaw, yung karakter mo magbago, successful ka na rin. Yung dumaldal ka, successful ka na rin. Totoo yan, kasi tignan mo, ilang enrollment ang kailangan mong gawin sa Toastmaster para dumaldal ka. Kaya dito, nung dumaldal ka, successful ka na rin. Yung kumapal ang mukha mo, successful ka na rin. Yung maging positive ka, successful ka na rin. Yung ikaw, umalis ka na sa victim mode, successful ka na rin. Yung ikaw, guminto na yung pagdadrama mo sa buhay, successful ka na rin. Yung ikaw, magbago yung personality mo, yung perspective mo, maging so optimistic, successful ka na rin. Akala na maraming tao, pera lang. Hindi. Yung ikaw, maging mabuting anak ka, successful ka na rin. Yung ikaw, naging mabuting tao ka because of being global, sa training, sa natutunan mo, successful ka na rin. If you are able to influence a lot of people because of your belief, successful ka na rin. Ang tawag doon, personal and professional growth. Career to, guys. Go to my house. Tanong mo kay Mark. I have a library in my house. Kasi ginawa ko siyang career. I never stop kasi gusto ko yung career ko siya. Gusto ko professional ako na ginagawa ko yung networking. Gusto ko, para ko siyang job na makipagmamalaki ko. That's why, I collected so many books, audio tapes, everything. Nakita na yung mga libro ko lahat. Yung iba nakatago pa. Alam niyo yung mga dumating na mga author, mga dumating na speakers from yung mga kapatid ng ANSE rito. Sino dumating ng ANSE? Alam niyo sila Big Al, sila Robert Baldwin. They were my mentors. They were the authors of my books 15, 18 years ago. May mga libro na nila ako. Hindi ko pa sila nakikita, may libro na nila ako. Kaya nung nakita ko, na Starstruck ako. Starstruck. Una ko sila nakita kasi sa Thailand, yung first ANCE when we went to Thailand. Pwede mo siyang gawing career. It never stops just by recruiting people. Nung